Base sa balita, may gagawing aksyon si Coach Chito Victolero sa naging asal ni Calvin Abueva. Si dating PBA Commissioner Noli Yala, hindi rin pinalampas ang ginawa ni The Beast. Kumilos na rin si PBA Commissioner Willie Marcial na ayon sa kanya ay may parusang katapat ang mga nangyari. At si Coach Tim Cone, ibinida ang kalagayan ngayon ni Justin Brownlee matapos mabakante ng ilang buwan. Nasa forma pa ba ang katawan ni Justin? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang Game 1 ng kasalukuyang ginaganap na finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagitan ng SMB at Magnolia, kinausap na umano ni Coach Chito Victolero si Calvin Abueva nang magpakita umano si The Beast ng sama ng loob sa ilang players. Subalit base sa nakita ng lahat, hindi epektibo ang nasabing pag-uusap ng dalawa. Tanong, ano ngayon ang planong gawin ni Coach Chito sa inasal ni The Beast sa Game 2? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Kailangan lang nating kausapin siyang muli. Kailangan nating kausapin dahil sa personal fouls po niya, nalalagay din po yung team namin sa penalty. Kaya sa palagay ko po kailangan naming mas paghusayan pa doon at sa tingin ko, kailangan din niyang paghusayan pa yon. Ibig sabihin po ni Coach Chito, malaki ang effect ng behavior ni Calvin Abueva. Malaking impact sa kupunan, hindi lang po sa puntos, maging sa magiging estado po ng kupunan, di ba? Katulad ngayon, Magnolia 0-2 na po sila, di ba? Hindi naman natin sinabi na naging 0-2 sila because of Abueva. Wala pong ganon. Pero nakakawala po kasi ng focus yung meron siyang isang player na matigas sa loob at labas ng court, di ba? Ganon lang po kasimple siguro yon. So sana magkaroon ng magandang resulta ang pag-uusap nila. Yung puso sa puso, di ba? Para everybody happy. Happy ang Magnolia, happy din of course ang SMB kasi walang magiging aberya po yan sa court. Kung nakatakdang kausapin or maaaring kinausap na ni Coach Chito Victolero si Calvin Abueva, hindi naman nagpahuli si dating PBA Commissioner Noli Yala. Kinastigo nito ang aksyong ginawa ni The Beast sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup. Ano nga bang nasambit ng dating PBA Commissioner tungkol sa issue? Tutukan natin si Commissioner Noli Yala sa kanyang official Twitter or X account. Kabastusan yun ni Abueva, below the belt na yun. Sa panig naman ni Coach George, nagpakita po siya ng tunay na pagtitimpi at class. Makikita mo talaga ang karakter ng isang tao sa mga ganitong pagkakataon. Bago tayo mag-react, bukod kay dating PBA Commissioner Noli Yala, nagbigay rin po ng pahayag ang kasalukuyang Commissioner ng Liga na si Willie Marcial. At bilang kasalukuyang Commissioner ng Liga, may nakatakda siyang gawing aksyon sa nasabing insidente. Ano nga ba ang nakatakda niyang gawin matapos ang kontrobersyal na Game 2 kung saan sangkot ang ilang personalidad? Tutukan natin si PBA Commissioner Willie Marcial sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Nakausap ko na ang San Miguel Management pati si Mo, and right now, naggagather muna kami ng videos at mga taong nakawitness. After this, pag-uusapan ng technical group, then kakausapin ko yung dalawang players. May sanction to. Doon po tayo sa sanction or parusa, di ba? Ibig sabihin, seryoso nilang pag-aaralan po yung nangyaring gulo sa pagitan ni Mo Tautua kasama ang asawang si Aida and of course, sa kampo ni Calvin Abueva. Damay din po dyan ang naging banggaan ni Abueva at Coach George Galliant habang nagaganap ang bakbakan ng SMB at Magnolia. Yung sinasabing parusa, dapat lang po yun. Tama lang po yun para hindi na muling maulit ang ganung pangyayari, di ba? Para may salamin na kagad ang bawat player na kapag ginawa nila yun, ito yung magiging parusa sa kanya. Ito yung mangyayari sa kanila. At habang hinihintay natin ang anumang magiging parusa ng PBA sa mga players na involved sa insidenteng naganap sa Game 2 ng SMB at Magnolia, ibinibida naman ngayon ni Coach Tim Cone ang magiging impact ng muling pagsama ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas. Sa kanyang pananaw, ano nga ba ang magiging impact ni Justin hindi lamang sa team kundi maging sa programa ng pambansang kupunan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. sa The Manila Times. Higit pa po sa posibleng pagkapanalo habang kasama siya sa lineup, ire-represent po ni Justin ang Pilipinas sa paraang ipagmamalaki ang lahat ng kanyang mga kababayan. Magtatakda rin po siya ng pamantayan sa programa na mananatili ng higit pa sa kanyang paglalaro sa team. Yun po ang magiging epekto niya sa team at sa programa. Ganun po katindi ang tiwala ni Coach Tim kay Justin Brownlee. Actually, hindi naman nakapagtataka po yan. Kasi marami ng achievement si Justin, hindi lang po sa PBA kundi maging sa Asian Games, SEA Games at iba pa. At ngayon nakakaharapin po ng gilas ang ilang bansa para sa unang window ng 2025
FIBA Asia Cup qualifiers. Tiwala po si Coach Tim na bukod sa panalong maitatala ng Gilas, magsiset din po si Justin Brownlee ng standard or pamantayan sa programa. At kung ano man ang programang ibinibida po ni Coach Tim sa kasalukuyan, siguro magandang abangan po natin yan. Isipin nyo 4 na taon ang itatakbo ng programa ngayon kung saan magkakasama po ang players ng 4 na taon din. So parang sa tingin natin, malawak ang nasa isip na programa ngayon ng SBB. Kung may matinding plano ang pamunuan ng SBB para sa Gilas Pilipinas, malaking katanungan naman ngayon kung kaya bang makisabay ni Justin Brownlee sa kapwa players bunga ng hindi nito paglalaro ng ilang buwan. Ano ang paliwanag ni Coach Tim sa isyong yan? Kaya ba ni Justin or nasa kondisyon ba siya ngayon katulad ng dati? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Palaging nagsisikap si Justin para mapanatili ang kanyang forma kaya hindi ako nag-aalala doon. On the contrary, naniniwala ako na ang kanyang pahinga mula sa kanyang operasyon ay makabubuti sa kanya. Mula po yan kay Coach Tim Cone. Para po sa kanya, walang dapat alalahanin ng sambayan ng Pilipino na baka hindi makapag-perform ng maayos si Justin Brownlee sa paparating na qualifiers kung saan kabakbakan po ng Gilas ng Hong Kong sa February 22 at Chinese Taipei sa February 25. Unang window pa lang po yan ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. At siguro may dagdag na rin po natin may ilang linggo pa po silang training para paghandaan ng mga bakbakan. Kaya sa tingin po natin, makukuha nilang gusto nilang makuhang forma pagdating ng bakbakan. Ayon pa rin po sa balita ng Inquirer, nakatakda silang mag-practice sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna po yan. Ang lugar kung saan sila malimit magpunta para magpalakas at magpakondisyon sa tuwing may laban ng Gilas Pilipinas sa loob o sa labas man yan ng bansa. So guys, maraming salamat.